Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin ang PhilHealth mga kababayan kasi marami po ngayon talaga ang bumabatikos dyan sa ating gobyerno na ang biniblame po ay ang Administrasyong Marcos. No? Na marami po talaga ang misinform o di kaya yung disinformation na ipinakalat ng ilang mga mambabatas, lalong-lalo na ang ilang mga senador, ay kinagat po ng ilang mga kababayan natin na hindi na po misinform It is a disinformation. No, pag sinabi niyong disinformation, it tries to malign, to destroy the reputation of a particular group, a person, or the government. So dito, hindi lang po ang mga ibang senador na nag-aproba na zero budget o zero subsidy ang PhilHealth, kundi ang pamunuang Marcos. Na sinasabi po nga ng ilan, gagamitin daw po ito sa politika dahil malapit na ang eleksyon, gagamitin ng mga kaalyado ng Administrasyong Marcos para po sa kanilang mga kandidatura o di kaya'y ibubulsa. No? Ngunit, ano po ang sabi diyan ng PhilHealth Management at ni Senator Chis Escudero na siyang tumatayong Senate President? No? At yung talagang iba, hindi po talaga nilang maintindihan kung ano po yung mga sinasabi nila sa kanilang mga social media account. Bibigyan lang natin sila ng konting pitik sa kanilang mga utak. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating mga video premiere, live stream. And a special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at sa mga guro. At muli ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from all sorts of evil like the Dutertes and their minions and the anti-Marcoses. So mga kababayan, ang isa sa mga mambabatas na bumabatikos po dyan sa zero subsidy ng PhilHealth at sinabing gagamitin daw po sa kanilang mga political gain, lalong-lalo na sa election, ay itong inyong Senator Authentic Puncher na makinang pa kay Mr. Ajax ang ulo na walang iba kundi si Ronald Bato de la Rosa. Ayan po yung sabi niya na ikinote card po ng politiko. Zero for PhilHealth but 61 billion for AKAP and AICS. Kasi sa PhilHealth, hindi ka magkakautang loob sa politiko, pero sa AKAP at AICS, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful this coming election. O, ayan po yung patutsada ng inyong magaling na senador. Napakagaling na senador mga kababayan na ang naipasang batas ay binito pa ng Pangulo kasi punong-puno ng mga loopholes. So itong sinabi niya mga kababayan ay tiyak babalik sa pagmumukha niya. Magbubumirang po. No? Nagsalita ng hindi niya akalain na ginamit niya po ang AKAP at AICS. So sa sinasabi niyang ito na ang taong bayan ay magkakaroon ng utang na loob sa politiko gawa ng AKAP at AICS at magagamit sa kanilang political gain, lalong-lalo na tong eleksyon. O tignan ninyo, no? Salamat po sa mga butihing mga nag-research nito. Lakihan na natin para makita natin, ipakita natin kay Bato kung paano niya po ginamit ang AICS, no? At ang tupad mga proyekto o programa na nakapaloob sa DSWD. Mabuti sana kung hindi niya sinama ang AICS dito sa sinasabi niyang quote card na 61 billion. Kasi po ang napunta sa AKAP ay 26 billion. 21 para sa HOR, 5 billion sa Senado. Ha?
So therefore, magkasamang programa, hindi lang AICS, kundi AKAP. Bato, tignan mo tong larawan na to. Ha? Salamat po talaga sa mga kasamahan nating mga vloggers and influencers na nagre-research sa katarantaduhan mo, Bato. Hindi lang si Bato, kundi si Bongo. O ayan po, tignan ninyo. Assistance to individuals in crisis situation. Ayan po yung meaning ng AICS. Nandyan yung mukha ni Bongo. Nandyan yung mukha ni Bongo sa isa. Tupad. Tulong, pangkabuhayan, na mga ganyan kung ano man yung tupad na yan. Isang programa rin ng DSWD. O di ba Bato, nandyan ang mukha mo? Iso pa yung AICS, nandyan ang mukha mo? Bato. O ano ka? Ha? Mga plastic. Hipokrito. Tulad kayo ng amo ninyong si Pusit. Bakit? Di ba itong AICS, itong tupad o yung AKAP ay mga ayuda, tulong? Ano ang sabi ni Sara Duterte dyan? Ang ayuda ay legal na vote buying. Kaya pala nasabi ni Bato, kasi sabo nung amo nilang Pusit, na ang ayuda ay legal vote buying. Ano ulit ang sabi ni Bato, mga kababayan? Very useful ito this coming election. Yung pala palakpakan Bato. Yung pala ang nasasaloobin mo, magagamit mo yung AKAP at AICS para sa iyong election. Para sa iyong legal vote buying. I'm just using the word of your among Pusit. Diba? Ayan, tignan mo. Report ng ANC. Sinabi mismo sa bibig ng iyong amo na ang ayuda o ang mga tulong sa mga kapwa Pilipino na binibigay ng DSWD, ninyong mga mambabatas, at siya na rin ay isang paraan para sa legal vote buying. At ikaw, sinabi mo, very useful this coming election. Palakpakan! O diba? Sampal sa'yo. Hypocrite ka. Hindi mo naintindihan yung pinagsasabi mo. Ha? Dahil lang sa zero budget o subsidy ng PhilHealth, galit na galit ka. Gagamitin mo ang PhilHealth para mag-ingay ka, para mapansin ka. Pero soplak po semplang Semplang. Yung isa, si Hontiveros, iba ang eksplanasyon. Walang political motivation. Kasi ang sabi niya, nasa batas daw yan. Pero masosoplak din siya ni Senate President yang Hontiveros. Unahin lang natin si Bato. O Bato, gagamitin mo lahat para mapansin ka kasi re-electionist ka. O yan, very useful talaga sa katulad mo, itong AKAP at AICS. Mali ang paggamit mo, Bato. No? Hindi kami katulad ng mga tauhan yung mga vloggers na hindi nag-iisip. Kami, ina-analyze namin yung sinasabi mo. O ngayon, napakitaan ka ng ebidensya. So therefore, itong huling statement mo dito na very useful ito this coming elections, back at you. Diba? Oh, look at that. The picture doesn't lie. Huling-huli kayo ni Bongo. Lalo na si Bongo, gamit na gamit niya yung DSW programs, AICS, tupad, at kung ano-ano pa ng mga programa ng DSWD. Nakikisabit si Bongo sa DSWD. Huling-huli kayo. O ayan. Sapol, balik. Nagbato ka ng bato. Binalik sa'yo yung batong binato sa'yo. Very useful ito this coming election. O palakpakan. Para pala sa kanya yan, mga kababayan. Hindi para sa mga nandun sa BICAM na mga re-electionist o sa ilang mambabatas na nag-aproba na i-zero budget ang PhilHealth. O ngayon, zero budget, bakit? Ano po ang sabi ni Grace po? Because, meron silang 600 billion Bato. 600 billion unused funds. Reserve funds. Now, ikaw, nakita mong hindi ginagalaw yung 600 billion nitong management ng PhilHealth. Bibigyan mo pa rin ng budget. At the same time, they are collecting premiums or contributions to their members.
Bibigyan mo pa rin ng subsidy? Bibigyan mo pa rin ng allotment? Kung baga, ang yaman-yaman na, bibigyan mo pa ng free money? O paano naman yung ibang ahensya talagang nangangailangan? O tulad ng sa DND. Di ba? Ano pang mga ahensya ang nangangailangan? Sa Department of Agriculture, sa Department of Agrarian Reform, ano pa? Di ba? Bato? Oh, what you gonna do with your 600 billion reserve fund? At the same time, ano ang sabi ni Senate President Escudero? Dahil sa kapalpakan ng pagmamanage ng PhilHealth. Di po ba? Ito tinuturuan sila ng leksyon, pero may nagsabi dyan na dapat hindi ganon. Sabi ni Pia Cayetano, ilagay ninyo sa batas. Well, this is the first step. This is the first step. This is a wake-up call. Now, if you have an issue with that, then go to the court. Manghingi kayo ng TRO. So, walang budget? You hold nyo ang budget because of that. So, therefore, dapat hindi rin kayo sumahod. Anong gagamitin yung budget, yung fiscal year 2024? Will you agree with that? And then you will give another billion of pesos to that freaking PhilHealth na sobra-sobra ang kinikita na hindi naman na ipupunta sa mga members. Instead, they keep increasing their premiums and the services is not good. Hindi nakakabayad ng mga bills sa mga hospital. Naka-zero billing na ba sila? Eh, ang sabi ni Escudero, wala eh. Madami silang arrears. At the same time, bato. At the same time, ito. Sabi nila, hindi daw sila magki-Christmas party doon sa expose ni Dr. Tony Leachon. Ha? Ngayon, pinagsabihan nila si Dr. Tony Leachon na magdahan-dahan ka. This is not a Christmas party because nahuli sila eh. 137 million. O ang sabi nila kasi magkakaroon kami ng 30th anniversary sa buong bansa. Why not hold your horses on that one? Hindi na kayo binigyan ng budget, edi wag na kayo mag-anniversary ng ganyang karangya. Di ba? Maglagay na lang kayo dyan ng tarpaulin. O happy anniversary, PhilHealth. Whatever, 30 years. That's it. Why do you have to spend 137 million of your funds? Above the board naman daw po yun. Eh, doesn't matter. Kung kailangang higpitan ng sintron, higpitan ng sintron. A simple celebration like putting up a tarpaulin, that's it. It will not cost you $1 million. Put that on your website. That's so easy. Di ba? Happy anniversary, PhilHealth. That's it. Yun lang. O kaya mag-giveaway kayo dyan ng mga tumbler. Ganon, shirt. That will not cost you millions of pesos. Ganon lang. Eh kaso nga, sabi nga ni SP Escudero, mismanagement. That's why probably they're teaching them a lesson. This is the first step. And then while you were teaching them a lesson, craft a law. Revise the law that pertains to the United Healthcare Bill. Di ba? Yun lang. You amend the law. Bakit takip mata ang ibang mga mambabatas? Kasi sabi ni Hontiboro, it's on the law. Well, even though it's on the law, even though it's on the law, sabi nila, kailangan ba palagi nilang bigyan? They're not doing their job properly. They're not functioning properly. O, anong sabi ni Escudero? Labas tayo kay Bato. Sinupalpal na natin si Bato. Bumalik lang yung batong binato ni Bato. Sa pulsa sa muka. Ang kapal ng muka. Baka hindi naman naramdaman. Oo. Anong sabi ni Escudero? To defend that zero subsidy for PhilHealth. Politiko. Walang batas na perpekto. Chis Escudero defends zero subsidy for PhilHealth. O, yun po sabi niya. Walang batas na perpekto. Hindi perpekto ang batas na ito na inaprobahan lang natin. May mga nalagay, may hindi nalagay. May natuwa, may hindi natuwa. May nagalit, may napangiti. Subalit maging ganun pa man, ang trabaho ng Kongreso ay pumili sa pagitan ng mga bagay na pwedeng ponduhan kung alin dito ang uunahin. Lahat ay mahalaga, lahat ay importante, subalit kailangan nating magpasya at pumili kung alin. Escudero reacted to the move during the Bicameral Conference Committee not to give government subsidy to PhilHealth in the 6.352 trillion national budget because the state insurer pertaining to PhilHealth failed to utilize the reserve funds amounting to 600 billion. O Hontiveros, anong sabi ni Hontiveros? Takip mata na lang tayo dyan. May reserve man o wala, kuno. Kuno pa. Hindi pa naniniwalang si Hontiveros merong 600 billion funds. Ang PhilHealth, Hontiveros, kasi sabi mo
May reserve o wala, kuno. Ano yung kuno? Duda ka. Ibig sabihin, hindi mo alam? Hindi ka na-inform? Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Ayan, sinabi na, 600 billion of reserve funds. You failed to utilize it. Bakit? And then you keep yung milking, you keep milking your members, and then you gonna blame the administration, this current administration, bakit hindi kayo nabigyan ng subsidiya? And your disinformation, it is not a misinformation, people. They are not even rectifying the information that they disseminate. So therefore, it is a disinformation and malinformation. It is a malicious information to destroy the credibility of those who agree to not to give the subsidy to PhilHealth and this current Marcos administration. Dapat sa mga ito, magbigay kayo ng tamang impormasyon. Ikaw Hontiveros, ikaw Bongo, ikaw Bato, and the likes na nagdi-disagree. Kaso binigyan na kayo ng impormasyon ng mga kapwa nyo, senador, but you insist still. Baka naman, kayo ba ay lobbyist ng PhilHealth? Alam na pag lobbyist Alam naman natin pag kayo ay mga lobbyist Tingnan ninyo, yung mga gawa ng mga lobbyist, mga kababayan. Escudero said the Senate has already talked about deleting the funding for PhilHealth's payment of premiums for indirect contributors because the state insurer failed to utilize its excess or reserve funds. Mula sa 500 billion, bumaba ng 400 billion. Sa ngayon, 600 billion na. Ngayon, kumita pa sila ng 200 billion. Dadagdagan pa natin ng 74 billion. Para sa ano? So magiging 674 billion, itetengga nila. Magkano interest? Ang sabi nga ni Grace po, malaki pa ang interest ng inflation. Why not utilize it for the benefit of your members? Ayan ang hindi pinapaliwanag sa inyo ng PhilHealth. They are keeping it out to you. Bakit nila sasabihin sa inyo yan? Kasi, tiyak, magre-reklamo kayo. Bakit ang taas-taas ng premium namin? Marami pala kaming pondo dyan. Saan galing yung pondo na yan? Di ba sa amin ding mga contributions? Sa pondo ng gobyerno kasi may subsidy dyan, may allotment kayo. Why you're keeping it? Di ba? Nagalit nga kayo dahil ang gusto ng National Treasury, ibalik yung 89.9 billion, almost 90 billion. You ask for a TRO. Di ba? Hanggang ngayon naka-TRO pa rin yan. Kasi unused funds What you gonna do for it? Di ba kayo dyan sa management ng PhilHealth? What do you plan for that money? You keep just getting the interest and you divide it for yourselves? So what? Anong benepisyo ang binibigay nyo sa mga mga members ninyo? You just give away some shirts, magnets, ganon, giveaways? Wow! Hindi kailangan ng tao ng giveaway like the keychain, magnets, t-shirt. No. They want a proper service. They want a lower premium. They want a better service. Hindi nangyayari. Minsan ang isang PhilHealth member na turn away sa isang clinic, sa isang doktor, sa isang hospital kasi ayaw tanggapin. Kasi bakit? May pagkakautang pa yung PhilHealth na ayaw bayaran. Ang kuripot. Magbayad ang laki pala ng pondo. 600 billion reserve funds. Magkano pa ang operating cost nila? Meron naman daw po. Mamaya malalaman ninyo. Oo. Di ba? Hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang, di ba? Hontiveros, bakit hindi mo muna ipaliwanag ito? Why do you keep giving billions of pesos to this PhilHealth? Because it's the law. Anong sabi ni Escudero? Hindi perpekto ang batas. Nasa charter ng PhilHealth, ito na. Abogado to nagsasalita na to na si Escudero. Nasa charter ng PhilHealth na pwede nilang gastusin ang kanilang pondo para sa universal coverage ng PhilHealth. Ang mangyayari lamang po dito, mula sa isang bulsa ng PhilHealth, chargeable sa reserve fund nila, ililipat sa kabilang bulsa na hindi naman nila ginagastos pa rin para sa benepisyo ng mga miyembro nila. Sinong nanggagago sa inyo? Ang gobyerno? Unang-una, ang nanggagago sa inyo ay ang management ng PhilHealth because they're keeping it out to you itong reserve fund na 600 billion.
Ang sabi nga ni Escudero, bubunutin lang yan sa isang bulsa at ililipat dito. Kanino lilipat? Para sa inyo. O ngayon, sinabi walang subsidy, walang budget, wala yung 74 billion. Ang sabi ng ilan dyan na mga wala naman talagang alam, lalo na yung mga ibang personality dyan, PhilHealth zero, AKAP billion, sarap tumambay. Hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Baka hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng AKAP. Hindi po para sa tambay ang AKAP, boba. Magsalita kayo ng tama, lalo na kayong mga personalidad na ang laki-laki ng mga followers ninyo. Bawat salitang bibitawan ninyo ay madali nyong mapaniwala yung mga gunggong ninyong mga viewers at followers. Ang sarap daw maging tambay kasi tatanggap ka ng AKAP, beneficiary ka. Naintindihan nyo ba ibig sabihin ng AKAP? Diba? Ayuda para sa kapos ang kita. Hindi po tambay ang tatanggap ng AKAP. Yung mga nagtatrabaho, may trabaho, nagpapakamatay magtrabaho, pero ang sinasahod ay 18,000 and below monthly. 18,000 below ang sinasahod. Hindi po sila mga tambay, hindi sila palamunin, kundi nagpapakahirap sila. Lumalaban sa hirap ng buhay, hindi tulad ng sinasabi nyong mga tambay. Bibigyan lang sila ng subsidiya from 3,000 to 5,000. Ha? Yung mga eligible yan. O, tambay ba sila? Tanga ka. Buba. Para lang may masabi na batikusin yung mga ilang senador na huwag bigyan ng PhilHealth ng budget at kasama na ang Marcos admin. O yung iba naman, sabi, saan napupunta yung aming premium? Paano, may member ako, magbabayad ako ng aking premium, saan mapupunta? Eh di sa PhilHealth. Ibig ba sabihin, magsasara ang PhilHealth? Ibig ba sabihin, pupunta sa gobyerno ang pera mo? Diba? Ayaw nyo ngang ilipat yung excess funds na almost 90 billion eh. Anong gagawin ng PhilHealth doon? Anong suwisyon ng mga senador na ayaw ilipat yon? Na ayaw paggamit ang 600 billion? Sige nga. Sisihin nyo yung mga senador na ayaw ipagamit yung bilyong piso na yan para sa inyong benepisyo. Ano lang sabi ni Hontiveros? May excess o wala kuno, dapat ponduhan. O, anong gagawin ni Hontiveros dun sa excess funds? Wala siyang sinabi. Ano gagawin? Kolekta ka ng premium, milyon-milyong piso, bibigyan ka ng 74 billion? Tapos may 600 ka pa? Eh, sinong tuwang-tuwa? Eh, di nung tuwang-tuwa yung mga management. Bakit? Ang lalaking bonus eh. Di ba? Sila ang kumikita. Sila ang kumukubra. Sino kawawa dito? Yung mga membro at yung gobyerno. Nawalan ng bilyong piso, nawalan ng milyong piso, sino ang kumita? Yung management. Di ba? Pero walang suhisyon si Bato. Walang suhisyon si Go. Walang suhisyon si Hontiveros na siyang kumokontra. Anong gusto nyong gawin nila sa 600 billion? Ha? O eto, mga kababayan. Ano ang sabi ng PhilHealth? Sabi nyo, anong mangyayari sa aking premium, sa contribution ko? Wala na? Pupunta lang kay Bongbong? Hindi po. Magsasara na PhilHealth? Walang budget eh. Paano na? Paano na ang health insurance ko? Ay sabi ng PhilHealth sa ABS-CBN. PhilHealth to appeal, zero subsidy. Ano pa ang sabi ng PhilHealth management? Assures public it has enough funds for benefits in 2025. So ano problema? Bato, Hontiveros, Go, at yung iba pa. Kayo, ng mga personalidad, ng mga vloggers, ha? Yung ibang mga entertainment personality na nakikipolitika. Ano sabi ng PhilHealth? It assures the public. What is the public? The members. It has enough funds for benefits in 2025. They have enough funds for the year 2025. Oh, ano na kayo? Di ba? Ito po ang sabi ng spokesperson ng PhilHealth, si Dr. Israel Francis Pargas. Quote, kakayanin naman po so far ng ating pondo. O, ayan naman pala. He said, adding the budget will be felt in coming years as PhilHealth expands and improve members' benefits without the subsidy. O, ayan. Kakayanin po so far ng ating pondo.
Inassure sa inyo, sabi assures public it has enough funds for benefits in 2025. However, they will still appeal to the President. Hindi pa tapos, hindi pa napipirmahan ng Pangulo. Anong sabi ng Pangulo? Palace will review the budget. It will be signed before Christmas. Ilang araw pa yan? May 1 linggo pa. Sabihin nyo 10 days. Diba? Pinangungunahan ng mga tarantado, hindi pa nga napipirmahan. Diba? O ano pang sabi ni Pargas? Of course, we will have to adjust, but we will adapt. Gusto lang din natin i-assure sa ating mga miyembro na patuloy po ang pagbibigay ng ating mga benepisyo, pagpapalawak ng ating mga benepisyo. O yan. Yung inyong spokesperson na sa PhilHealth ay very optimistic. Pero itong mga gonggong na mga nagpapakalat ng disinformation ay sinisira po ang imahe ng mga senador na pumayag na wag bigyan niya ng pondo at ang administrasyong ito. Tandaan nyo, hindi pa na isa sa batas, hindi pa napipirmahan on the review. Diba? Pwede pang mag-apela sa kayong mga ilang mga departamento na nabawasan o hindi nabigyan, pwede pang umapila. O ngayon, balik tayo dito kay Bato sa AKAP. Bato, tignan mo ang sabi ni Rex Gatchalian ng Secretary ng DSWD, Manila Bulletin. Politicians are not the implementers of AKAP, sabi ni Rex Gatchalian. Hindi naman pala kayo ang implementers Kayo ang pipirma. Mag-a-agree kayo sa budget. Nag-agree sila, majority. You will give them 21 billion sa AKAP. Actually, 36 billion nga yan Binawasan ng 10 billion. Ha? Ano ang sabi niya? Iyong buong amount na 26 billion, lahat yan ay DSWD ang magpapatupad. Hindi po ang mga politiko. Hindi po ang mga public servants natin. Pondo yan ng DSWD. Lahat yan ay dadaan sa masusing pag-aaral, bawat sentimo ng social workers natin. O ayan. Ngayon, kung ito ay ninakaw, ginamit sa mali ng DSWD, malalaman nyo sa COA, sa report ng COA, tulad ng mga disallowance, tulad ni Pusit, na ang daming disallowance pinababalik na pera dahil sa paggamit ng mali. Hindi nasunod yung IRR o yung circular doon sa paggamit niya ng confidential funds. Di ba? Kaya kayo, huwag kayong pakupal-kupal. Bago kayo magbigay ng mga misinformation, disinformation, or malinformation, lalo ka na Bato, do your diligent work. Do your diligence na mag-research. Act like a senator. Act like a statesman. Natitingalain namin, wow, ang galing. Tulad ni Grace po, tulad ni Escudero, ng mga seasoned politician, seasoned lawmakers. Matalino si Chis Escudero Lawyer yan Top-notcher sa bar exam nung time niya. Si Grace po, economist. Seasoned lawmaker. Diba? Ayaw ko nang isama dito yung part ng speech niya na kung saan lalong mabutata si Bato, lalo siyang mapahiya. Doon pa lang sa sinabi niya Diba? Ha? Yung quote card na pinakita natin sa inyo? Very useful ito this coming election. O tignan nyo na lang yung tarpaulin. Diba? Sampal kay Bato. So therefore, he did not do his due diligence. Ang dami nyong mga researchers dyan. Pero kayo, in aid of your re-election, a good or bad publicity, you will take it. O di sampalin natin siya ng katotohanan. Ulitin natin yung tarpaulin. Gamit na gamit mo ang AICS. Di ba? What, ano ka pala isa ka palang mother F ka pala di ba? Kaya tama lang yung tawag sa iyo no? Authentic puncher. Oo, walang laman ng utak. Sayang ito, mga kababayan, no? Kaya ako nahihiya ako sa PMA talaga no? Sa PMA daw siya, pero ewan ko, mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.